Sinong tumulong sa atin? Halos hindi rin makapaniwala si Luciano sa sinabi ng kanyang abogado. Makakalaya na siya dahil napatunayan na ang lahat ng bintang sa kanya ay hindi totoo. Si Mr. Lee at Mr. Santillana, sagot ng kanyang abogado. Sa tingin ko rin, ay silang dalawa ang nasa likod kung bakit wala malang kilos na ginawa ang kampo ng iyong dating asawa para mas lalo ka madiin sa kaso. Gayong ang inaasahan natin ay mas lalo kanilang ididiin at kukunin nilang anak niyo mula sa custody mo. Akala ko nga rin na parte ito ng plano nila, kaya hindi agad sila kumilos. It turns out may mga pumipigil pala sa kanila. Yes, and those are the people that we didn't expect to help. Kahit si Atty. Martina ay nabigla rin sa pagtulong sa iyo ng mga Santillana, gayong kilala naman natin kung gaano kapribado ang mga Santillana. At kasama ko ngayon na nag-iisang anak ni Don Peregrine Santillana. Nakangiting sabi ni Atty. Martina. Bumaling atensyon ni Luciano sa babaeng pumasok at halos malaglag ang panga niya nang masilayan niya kung sino ang babaeng yan. Si Alea, ang yaya ng mga anak niya. Ngunit paano na ang yaya ng mga anak niya napunta dito? At bakit ang sabi ni Atty. Martinez ay anak ito ni Don Peregrine Santillana? Ang ibig sabihin ba nun? Ang babaeng kasama nila sa mansyon at ang babaeng nag-aalaga sa anak niya ay walang iba kundi ang nag-iisang tagapagmana ng mga Santillana? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sigurado ka na bang gusto mo talagang gawin ang trabaho na to, Halea? Alam mong mahirap ang trabaho ng pagiging isang katulong. Seryosong tanong ni Don Peregrine sa nag-iisang anak na si Halea Santillana. Halatang nag-aalala ito habang nakatingin sa anak na abalang-abala naman sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nakatitig lang si Don Peregrine Santillana sa anak. Alam ng Don kung gaanong katigas ang ulo ng anak niya kapag nagpasya na. Ngunit hindi naman ito maiwasan na mag-alala para sa nag-iisang anak na lumaki pa sa Amerika. Alam lang Don na iba ang buhay ng isang katulong kaysa sa nakasanayan nitong buhay noon sa Amerika, lalo na roon sa mansyon ni Luciano de la Mercedes, isang kilalang tao. Buo na ang desisyon ko, Daddy. Sagot naman ni Halea habang itinabi ang huling piraso ng kanyang mga gamit sa loob ng maleta. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya ang nag-aalalang ekspresyon ng kanyang ama na nakatitig sa kanya. Hindi po ba ang gusto niyo ay makilala natin na mas mabuti si Mr. de la Mercedes? Sa tingin ko po ay mas madali po natin siya makikilatis kung titira ako sa iisang bubong kasama siya. Batid ni Alea ang pangamba sa mukha ng ama. Ngunit katulad na lamang ng plano nila ng kanyang ama, kailangan niyang malaman ang tunay na ugali ni Luciano de la Mercedes at ng buong pamilya nito. Kailangan niyang malaman kung anong klase ng tao si Luciano at higit sa lahat ay kailangan niya ring malaman kung ano nga ba ang sikreto ng pamilya nito. At sa tingin niya ay wala nang mas epektibong paraan kundi ang makapasok sa tahanan ng mga de la Mercedes. Si Luciano de la Mercedes ay isa sa mga pangunahing shareholders ng kanilang kumpanya. Ngunit itong mga nagdaang buwan ay nagsimulang magkaroon ng malaking pagkawala sa kanilang mga kita. At dahil dito, ang mga tagapamahala ng kumpanya, kasama na si Don Peregrine, ay nagpasya na bantayang mabuti ang lahat ng mga shareholders at empleyado upang malaman kung saan nagmula ang mga problema. Gayunpaman, sa lahat ng mga minamanmanan nila ay kakaiba ang sitwasyon ni Luciano. Napaka-pribado ng buhay nito at tila hindi madaling mapasok o mabantayan ang mga aktibidades nito. Dahil na rin sa kawalan ng konkretong impormasyon, naisip na lamang ni Alea na ang pinaka-epektibong paraan na gawin nila upang makakuha ng mga sagot ay makapasok siya sa mansyon ni Luciano. Sa pamamagitan ng pagtira sa iisang bubong ay mas mababantayan at makikilala nila ang tunay na pagkatao at intensyon ni Luciano na maaaring mabigay linaw sa mga nangyayaring problema sa kanilang kumpanya.
Dahil lumaki rin si Halea sa Amerika at kaunti lamang nakakaalam na siya ay nag-iisang anak ni Peregrine Santillana, hindi rin matukoy ni Luciano kung sino talaga siya. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling lihim. Kung kaya't wala si Luciano kahit anong kaide-ideya sa tunay na pagkatao ni Halea noong nag-apply siya bilang yaya ng mga anak nito. Hindi lamang iyon ang plano ni Halea kapag nakatira na siya sa mansyon. Balak niya rin kunin ang loob ng pamilya de la Mercedes, lalong-lalo na si Luciano, upang mapalapit sa kanila. Plano niyang makuha ang tiwala ng buong pamilya at kapag nakuha niya na ang kanilang loob, lalong-lalo na ni Luciano, maaaring hikayatin niya silang ibenta ang lahat ng kanilang shares sa kumpanya sa mga Santillana. Ito ang tunay na misyon ni Halea. Pero, nag-aalala ko para sa iyo, anak. Malalim ang pagbuntong hininga ni Don Peregrine. Baka kung anong mangyari sa iyo kapag naroon ka na sa bahay niya. Malayo ka na sa akin. Hindi na kita maaalagaan. Nakapako ang mga mata ng Don sa anak. Puno ng pag-aalala na hindi nito kayang itago. Bilang isang ama, ang ideya na malayo ang nag-iisang anak sa piling nito, lalo na sa isang lugar na hindi pa nito kontrolado, ay nagdudulot ng matinding bigat sa dibdib. Alam naman ng Don na matapang ang nag-iisang anak at determinado ito sa desisyon nito na pumasok sa mansyon ni Luciano. Ngunit hindi naman maalis sa kanyang pangamba na baka may masamang mangyari sa anak sa tahanan ng isang taong hindi pa nila lubos na kilala. Magiging maayos lang ako kapag andun na ako, Dad. Malaki at nasa tamang edad na ako. Kaya ko nang i-handle ang sarili ko. At ang mga magiging problema ko roon sa mansyon ng De La Mercedes, kailangan niyo lang po talaga magtiwala sa akin. Pinapangako ko na magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, nananatili pa rin ang labis sa pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Kaya tumayo na si Halea, lumapit at mahigpit na niyakap si Don Peregrine. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Dad. Dagdag pa niya. Kinabukasan ayon sa kanilang plano, dumating si Halea sa mansyon ng mga De La Mercedes. Nang makarating siya sa gate, isa sa mga katulong sa mansyon ang nagbukas nito para sa kanya. Iginiya siya ng katulong papasok sa loob ng mansyon, kung saan naman agad nilang nasalubong ang upod ng gwapong ngunit misteryosong si Luciano de la Mercedes. Matangkad at matipuno ang lalaki. Taglay nito ang mala Adonis na anyo. Nakatingin nito kay Halea na para bang sinusuri ang bawat galaw niya. Habang si Halea naman ay pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili sa harap ng lalaki. Ikaw ba ang bagong yaya ng mga anak ko? Malalim ang boses na tanong nito sa kanya. Opo sir, ako nga po yun. Sinabi ni Luciano na sundan siya, kaya tumalima naman si Halea. Habang sinusundan niya ito, palihim niyang ginagala ang kanyang mga mata sa loob ng mansyon. Maganda at moderno ang disenyo na may mga pader na gawa sa marmol, mataas na kisame at mga chandelier na kumikislap sa ilaw. Ang bawat sulok ay maayos at elegante. Ipinapakita ang karangyaan ng pamilyang De La Mercedes. Habang naglalakad sila, napansin naman ni Halea ang mga mahahabang kortina na may mabigat na tela, mga antigong kasangkapan, at ilang mamahaling obra maestra na nakasabit sa dingding. Mas malaki lang ng kaunti ang mansyon ng mga Santillana, ngunit ramdam niya ang kakaibang aura ng lugar na ito. Tila ba may mga sikreto itong itinatago sa ilalim ng marangyang anyo. Sinusubukan niyang hindi magpahalata ng labis sa interes habang pinagmamasan niya ang paligid at nag-iisip. Maupo ka muna, tatawagin ko lang ang mga anak ko. Sabi pa ni Luciano pagdating nila sa living room. Tumango naman si Halea at saka umupo na sa mahabang sofa na may malambot na kutsyon. Salamat po, sagot niya habang tinitingnan ng paligid ng magarang silid. Sandali namang umalis si Luciano kaya naiwan si Halea sa sala na mag-isa. Naghintay siya ng ilang sandali at bumalik din kaagad si Luciano kasama na ang dalawang batang babae. Ang mga bata ay kasing ganda ng mga manika. Halos hindi mo maisip na sila ay tunay na mga bata. Ang kanilang mga mukha ay animong perpekto, tila nagmula sa isang fairy tale. Agad na tumayo naman si Halea para salubungin sila. Sila na po ang mga aalagaan ko, sir?
Bahagya namang tumango si Luciano. Yes, this is Daisy. Siya ang panganay kong anak. At ito naman si Peony, ang bunso ko. 7 at 5 taon ang kaedad nila. Nginitian ni Alea ang mga bata na ang mga berdeng mata ay inosenteng nakatingin sa kanya. Hi, ako nga pala si Yaya Alea. Ako magiging yaya ninyang dalawa. Sa halip na pansinin ang kanyang pagbate ay tumingin ang panganay na si Daisy sa ama nito. Dad, bakit nagpalit na naman kami ng yaya ni Peony? Sa kalmado na tinig ay nagpaliwanag naman si Luciano. Umalis na ang dati niyong yaya, kaya kailangan natin maghanap ng bagong mag-aalaga sa inyo ng kapatid mo. Is she nice po ba, Dad? Inosente naman na tanong ng bunsong si Peony. Nahalata naman na gustong kausapin si Alea pero nahihiya lang. Kaya naman sa mabait na tinig ay sumagot siya. Oo naman, mabait ako. Promise ka sa inyo, magiging the best yaya in the world ako. Sinadya na magkaroon ng matigas na accent ang salita niya nang sa ganon ay hindi mahalata ang American accent sa kanyang tinig. Tumaas naman ang 1 kilay ni Daisy. Do you know English? Oo, marunong ako sa wikang yan kahit papaano. Sagot niya sabay ngumiti. Nakapagtapos ka ng pag-aaral? Si Daisy naman ang muling nagtanong sa kanya. Oo, college graduate ako. Eh bakit ka naging yaya? Sa pagkakataong yon ay si Luciano naman na nagtanong. Eh mas malaki po kasi ang sahod sa pag-aalaga sa mga anak niyo kumpara sa sahod ko sa dati kong trabaho eh. Kailangan ko po kasi ng pera para makapagpagawa po ako ng bahay sa probinsya para sa magulang ko. Pagsisinungaling pa ni Alea. Pinaghandaan niya ang lahat ng ito. Kaya alam niya ang tamang sagot sa mga tanong na maaari itanong sa kanya. So you're just after my dad's money? Just like our mom? Matapang na tanong naman sa kanya ni Daisy. Ha? Kalmadong ipinaliwanag naman ni Luciano sa anak. Anak, magkaiba ang mommy ninyo at ang yaya Alea ninyo. Tiningala ng magkapatid ang ama. Pero pera lang din ang habol niya sa inyo, Dad. Nagtatrabaho siya sa akin kaya normal lang na bayaran ko siya ng pera. Sagot naman ni Luciano sa mga anak bago ito tumingin ulit kay Alea. Pasensya ka na sa mga anak ko. Don't worry. Kakausapin ko sila tungkol dito. Tumango siya at bahagyang ngumiti. Ay, ayos lang po yan, sir. Ayusin mo na lang muna mga gamit mo sa magiging kwarto mo. Sasamahan ka ni Manang Fe sa magiging kwarto mo. Sige po. Salamat po, sir. Nilingon naman ni Luciano ang matandang babae nakakapasok lang din sa sala. Manang Fe, pakisamahan na po ang bagong yaya ng mga bata sa magiging kwarto niya. Opo, sir. Lumapit din kay Alea ang matandang kasambahay at tinulungan siyang dalhin ng mga gamit niya. Magandang araw po, Manang Fe. Ako nga po pala si Alea. Magiliw na pakilala niya rito. Gumanti naman ng ngiti sa kanyang matandang babae. Magandang araw din sa iyo, Iha. Ako naman si Fe. Manang Fe na lang ang itawag mo sa akin. Ngayon naman ang unang araw niya sa mansyon at kailangan ay makaklose agad siya sa mga tao dito nang sa ganon ay hindi siya masyadong mahirapan sa pag-a-adjust niya. Kung kaya naman habang paakyat sila ni Manang Fe sa mahabang hagdan ay kinausap niya ito. Dalawa lang po ba kayo ang kasambahay dito, Manang? Ay meron pang iba, Iha. Bale, 4 kami nagtatrabaho dito bilang katulong. Ang isa ay nag-grocery. Ang dalawa naman ay naglalaba ngayon. Pero 5 talaga kami noon, umalis lang yung isa. Eh ano naman po nangyari dun sa isa? Eh tinanggal siya sa trabaho eh. Nagtaka siya. Bakit naman po? Eh kumampi kasi siya sa dating asawa ni Sir Luciano. Nang dahil doon ay mas lalo siyang nagtaka. Napansin niya kasi kanina doon sa kwadra na nakapatong sa maliit na mesa roon sa sala ay hindi kasama sa picture ang asawa ni Luciano. Si Luciano at ang 2 anak lang nito ang nasa picture. Dating asawa? Hiwalay na po ba si Sir at ng asawa niya? Oo, nagloko kasi yung dating asawa ni Sir Luciano. Tumagal din ang panluloko nila sa kanya hanggang sa nahuli na ito ni Sir Luciano. At ayun, agad silang naghiwalay.
Kita mo nga naman. Unang araw niya pa lang dito sa mansyon ay may nalaman na agad siyang impormasyon tungkol kay Luciano de la Mercedes. Kaya tamang-tama lang ang naisip niya na makipag-close sa mga tao dito sa mansyon. Ay, kawawa naman po pala mga bata, no? Sabi ni Halea. Sa totoo lang ay naaawa naman talaga siya sa mga bata. Lalo pat sobrang babata pa nila tapos nagkawatak-watak na kaagad ang kanilang pamilya. Sobra nga eh. Dagdagan pa na nakailang palit na sila na magiging yaya nila. Narating na nila ang tuktok ng hagdan at ang mga mata ni Halea ay hindi maalis sa mga malalaking picture frames na nadadaanan nila. Eh bakit po? Ano po ang naging problema ng mga nauna nilang yaya? Lahat sila ay kakampi nung ina ng mga bata. Nabulag sa pera. Kaya ang resulta ay nagtataksil sila kay Sir Luciano. Palihim na nakikipagkita ang mga naunang yaya sa ina ng mga bata at tumatanggap ng bayad mula sa kanya. Dahil doon nagkagalit sa kanila si Luciano at inaalis silang lahat sa trabaho. Bakit bawal po ba makipagpita ang mga bata sa kanilang ina? Tanong niyang muli. Oo, iya. Naging pabayang ina rin kasi si Ma'am Kay sa mga bata. Sinasaktan niya rin ang magkapatid noon kaya nagalit sa kanya si Sir Luciano at hindi na hinayaan na makalamit pa ito sa mga bata. Dagdagan pa na ang gusto lang ni Ma'am Kay na gawin sa mga anak niya tuwing makikita sila ay magnakaw sila ng malaking halaga ng pera kay Sir Luciano. Hala, grabe naman po pala. Kaya naman po pala parang nagka-trust issue ng mga bata. Ang nasabi na lang ni Halea na hindi lubos maisip kung anong hirap ang pinagdaanan ng dalawang magkapatid na kailangan niyang alagaan. Sinabi mo pa, nakakaawa talaga ng sobra yung magkapatid na yon. Sa murang edad nila ay kailangan na nilang maranasan ang lahat ng yon. Pagkatapos niyang maayos ang lahat ng mga gamit niya sa kanyang magiging kwarto, bumaba na si Halea. Ayon kay Manang Fe, maaari niyang tawagin ito kapag may kailangan siya dahil pos pa naman ang simula ng kanyang trabaho at hindi pa ngayon kaya makakapagpahinga pa siya sa kwarto. Ngunit hindi niya naman nais na manatili sa loob ng kwarto. Sa halip, gusto niyang makausap ang mga bata at mag-establish ng magandang relasyon sa kanila. Pagdating ni Halea sa living room, naabutan niya ang magkapatid na naglalaro ng Barbie. Bagaman dalawa sila, hindi mawari ni Halea kung bakit nakaramdam siya ng awa sa mga batang ito. Marahil ay dahil sa mga sinabi sa kanya ni Manang Fe kanina. Kaya't pakiramdam ni Halea ay nagkaroon na agad ng puwang sa puso niya ang mga batang ito. Hi! Bumati siya sa dalawa na pareho namang nakatingin sa kanya. Gusto niyo ba maglaro tayo? Si Daisy ang nagtanong sa kanya. Marunong ka bang maglaro? Napangiti siya. Oo naman, isa yan sa mga hilig kong gawin kasama ang mga kapatid ko. Ano, gusto niyo ba makipaglaro sa amin? It was a lie. Nag-iisa ang anak lamang si Halea kaya wala siyang mga kapatid. Wala siyang iba nakakalaro noon kundi ang sarili lang niya at ang kanyang ina. Well, mabuti na lang at lagi niya noon nakakalaro ang kanyang ina dahil sobrang distant din siya sa mga pinsan niya. Paano ay hindi din maganda ang relasyon ng mga magulang niya sa kanilang relatives dahil mas nangingibabaw ang inggit ng mga relatives nila. Hindi mo po ba kami pagagalitan? Ang bunsong si Peony naman ang nagtanong nun sa kanya. Dahil nga sa sobrang bata pa ay nabubulol-bulol pa ito pag nagsasalita. Of course not. Bakit ko naman kayo pagagalitan? Aniya. Kasi ganun pong ginagawa ng mga dati naming yaya noon. Pati nga po si Mommy ay lagi rin po kaming pinapagalitan kasi nga makulit daw kami. Sagot naman ni Daisy. Kawawa talaga ang mga batang ito. Sa murang edad pa lamang ay lumalala na ang kanilang mga trust issues dahil sa nangyari sa past nila. It was heartbreaking. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko gagawin sa inyo yon, okay? At saka ngumiti siya sa magkapatid na pareho naman na tumango. Okay. Ang mahinang sagot naman ni Daisy. Tila alanganin pa rin ito na pumayag makipaglaro sila sa kanya pero nakikita naman sa mga mata nito na gusto rin naman itong makipaglaro. Gusto niyo bang maglaro? Sabihin niyo lang sa akin kung anong laro ang gusto niyo, ha? Tanong niyang muli sa dalawa. Mabagal na tumango naman si Daisy. Alam mo po bang hide and seek?
Aba, oo naman. Paborito namin yan ng mga kapatid ko na laruin noon. Yan ang gusto niyong laro? Parehong tumango naman ang dalawa. Opo. Tara, sige, maglaro tayo. Ako na agad ang taya. Magbibilang ako up to 10 ha? Dapat ay nakatago na kayo. Nang pumayag siya na yun ang laruin nila, ay agad na tumayo ang dalawa. Lumapit naman si Alea sa sofa para hindi niya sila makita at nagsimula na siyang magbilang. 1, 2, 3. Habang nagbibilang si Alea ay naririnig niya ang pagkikik ng magkapatid na para bang sobrang excited na makapagtago pero base lamang sa kanilang mga hagikik ay nasa malapit lamang sila nagtatago. Napangiti na lamang si Alea dahil sobrang cute ng mga hagikik nilang pakinggan. Nang matapos si Alea sa pagbibilang ay nagsimula na siyang hanapin ng dalawa. Pero kahit na nakita niya ang mga ulo nila ay nagkunwari lamang si Alea na hindi pa rin na sila nakikita. Noong tumapat siya kung saan nagtatago si Daisy ay nagkunwari naman siyang nasa malayo. Nasan kaya si Daisy? Hala, bakit hindi ko na mahanap ang mga alaga ko? Nang dahil doon ay parehong napahigikik pa ang dalawa. Nakita niya pang tinakpan ni Peony ang kamay ng sariling bibig para lang hindi makapaglika ng ingay. Parang may naririnig akong bata ah. Sino kaya yun? Sabi naman ni Alea sa hangin. Nagkunwari pa siyang naghahanap. Tumalikod siya kay Daisy bago bigla niya itong ginulat. Bulaga! Nang dahil doon ay parehong napadiri si Daisy at Peony. Sabay malakas na halakhak sa nangyari. Ang galing mo po! Nahanap mo po kaming dalawa! Masayang sabi pa ni Peony. Ang hindi naman alam ng tatlo ay kanina pang nanonood sa kanila si Luciano. Hindi naman nakakilos si Luciano sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa mga anak niyang masayang naglalaro kasama ang bago nilang yaya. Iyon ang unang beses na nakita ni Luciano na ganoong kasaya ang mga anak niya at hindi naman malaman ni Luciano kung paano niya bang ipapaliwanag ang nararamdaman niyang ito ngayon. It was perplexing. Ang isang kasambahay naman sa may likuran ni Luciano ay bahagyang natigil din sa ginagawa na pagpupunas sa mga paso para lamang pagmasdan ng boss na nakatuon ng tingin sa tatlong masayang naglalaro at takang-taka nang pagbalik-balik ang tingin ng kasambahay na yon kay Luciano at sa tatlo pa. Sino ang bagong taya? Ang tanong naman ni Alea sa mga bata. Ako na po, sabi naman ni Daisy na nakataas pa ang mga kamay. Sa sumunod na 3 araw ni Alea sa mansyon, ang laging hiling sa kanya ng dalawa pagkatapos silang mag-aral ay ang maglaro sila ng tagu-taguan dahil iyon daw ang paborito nilang laruin. Nalaman naman ni Alea mula kay Manang na noon daw sa tuwing inaaya ni Daisy ang kanilang ina na maglaro ay naggagalit ang ina ng mga bata. 3 taon na mula na maghiwalay si Luciano at ang ina ng mga bata at ibig sabihin kahit noong 2 taon pa lamang si Peony at 5 taon naman si Daisy ay hindi man lang sila pinagbigyan ng ina nila na makapaglaro. Kaya ngayon, nais ni Alea na iparana sa mga batang ito ang saya at ligaya na naramdaman niya noong siya'y bata pa at naglalaro kasama ang kanyang ina. Hindi niya lubos na maipaliwanag kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Siguro ay dahil sa awa o ano pa ang mas malalim na dahilan. Hindi niya rin mawari. Pero ang mahalaga ay gusto niyang makita ang mga ngiti sa labi ng dalawang bata na pinagkaitan ng pagmamahal ng isang ina. Alea? Seryoso na tawag sa kanya ni Luciano. Nagpapahinga na ngayon ang mga bata sa kwarto nila dahil napagod sila sa paglalaro. Si Alea naman ay kakatapos lamang na mag-shower at bahagyang napagod din. Bakit po sir? Nag-aalala namang tanong niya. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango si Alea. Opo sir. Wala nang sumunod na sinabi si Luciano. Pero tumalikod ito kaya sa isip ni Alea ay kailangan niyang sundan ito. Pumasok sila sa loob ng opisina nito sa mansyon at tahimik na pinagmasdan niya ang binata na bahagya namang naupo sa mesa nitong nasa gitna. Ibinalik ni Alea ang kanyang tingin sa mukha ni Luciano na nasa kanya rin nakatuon ang tingin. Ano pong pag-uusapan natin, sir?
About my children? Bakit po, sir? Sandali ito nag-isip ng magandang salita na maaari nitong sabihin sa kanya. Kung maaari lang sana, wag na wag mo silang hahayaan na lumapit sa kanilang ina. Hindi niya na kailangan na alamin kung ano ang rason dahil alam niya na ang tungkol doon. Kung kaya'y tumango na lang siya. Opo, sir. At kung pwede rin, kung ano man ang mga sasabihin ng mga anak ko sa'yo, ay iparating mo kaagad sa akin. Masusunod po, sir, naiintindihan ko po. For some time, nakalimutan ni Alea kung ano nga ba ang tunay niyang pakay kaya siya nasa mansyon ng mga De La Mercedes. Mabilis siyang napalapit sa mga bata at magaan ang loob niya sa kanila. Palagi rin siyang nag-e-enjoy sa tuwing naglalaro siya kasama ang mga bata. At ngayong araw nga ay naglalaro na naman sila dito sa bakuran. Tagu-taguan ulit ang laro na napili nila at si Peony ang taya. Patawa naman ang mahina si Alea habang nakasilip mula sa kung saan siya nagtatago. Hinahanap pa rin ni Peony ang ate nitong si Daisy na konti na lang at mahahanap na nito. Siya naman ay nasa likod ng halaman at malabo pang mahanap ni Peony. Bagya siyang umatras sa kinatatayuan niya at sa kanyang pag-atras ay nanlaki ang kanyang mga mata nang bumangga ang likod niya sa isang bagay. No, actually hindi iyon isang bagay kundi isa yung tao. Lumingon si Alea para makita kung sino ang nabangga niya at namilog ang kanyang mga mata nang makita na ang ama iyon ng mga batang kalaro niya at ang seryoso nitong mga mata ay nakatingin sa kanya. Nag-init din ang pisngi niya dahil sa hiya na mapagtanto niya ang awkward na posisyon nilang dalawa kaya agad siya na tumayo ng tuwid. Dahilan para makita siya ni Peony na sumigaw ng, "Found you na, Yaya!" Sorry po, sir. Nauutal na sabi ni Alea kay Luciano. Bago nito itinuon ang buo niyang atensyon kay Peony na tumakbo palapit sa kanila at kasunod si Daisy. "Yaya, ikaw na po ang taya," sabi naman sa kanya ni Peony pagkalapit nito sa harapan. "Magtago na kayo ng ate mo, magbibilang na ako," sabi niya kaya agad naman na natuwa ang dalawa at tatakbo na sana para magtago pero biglang naalala ang ama. "Daddy, gusto mo po sumali sa amin? Si Yaya pong taya," yakag ni Daisy. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Luciano na para bang nagtatanong ang mga mata nito kung pwede rin ba itong sumali kung kaya'y bilang sagot ay tumango siya. "Oo nga po, sir. Gusto niyo po bang sumali sa amin?" Naghintay sila ng sagot ni Luciano na parang nag-aalangan pa noong una. Pero sa huli ay pumayag din siyang makipaglaro sa kanila. Noong araw ding yon, kitang-kita ni Luciano kung gaanong kasaya ang mga bata dahil sumama ang ama nila sa paglalaro. Palagi silang magkasama ng mga bata dahil siya rin ang laging nakabantay sa tuwing nasa school sila. Dahil dito, naging malapit na rin sa kanyang mga bata na nagsimulang magsumbong sa kanya tungkol sa mga nambubuli raw sa kanila sa playground. Isang dahilan kung bakit ayaw ng dalawa na maglaro roon. Kahit noon man ay gustong-gusto nilang maglaro sa lugar na iyon. Kaya naman para mawala ang takot ng magkakapatid, inaya niya silang pumunta sa playground at nangako siyang ipagtatanggol sila kapag inaway ulit sila ng mga bata. Habang naglalaro ang dalawa sa slide, nakabantay siya sa kanila at nakapagkwentuhan din siya sa mga yaya na naroon din para bantayan ang kanilang mga alaga. Nakuha ang atensyon ni Alea na makita niyang papalapit na ang ibang mga bata sa kanyang mga alaga. Halatang may balak na namang manggulo. Agad siyang tumayo mula sa kinauupuan at mabilis na lumapit sa kanila. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng magkapatid habang palapit ang mga batang nananakit sa kanila. Ngunit sa kabila ng takot, nakita rin niya ang paninindigan ng dalawa na manatili sa kanilang pwesto, na para bang hinihintay kung totoo ang pangako ni Alea na ipagtanggol sila. Kayo nga walang mama eh. Maririnig pa na sinabi ng isang bata sa dalawa niyang alaga na naghawak kamay na lamang. Bakit? Ganun ka rin naman ah. Rinig din ni Alea na matapang nasabi din ni Daisy. At least mama ko nasa ibang bansa lang kasi doktor siya doon. Ang mama mo, nag-asawa ng iba at iniwan kayo ng papa mo. Palibasa hindi niya kayo mahal. Sure ako na one day, ang papa niyo naman ang mag-iiwan sa inyo kasi hindi niya rin kayo mahal.
Nagpipigil na ng pag-iyak si Alea. Hindi yan totoo. Tumawa ang batang lalaki. Anong totoo? Tama naman ang sabi ko na hindi talaga kayo love ng mga magulang niyo eh. Iyon ang sabi sa amin nila, Mommy. That's not true. Ano nangyayari dito? Tanong ni Alea sa matapang na tono habang inilalagay ang mga alaga niya sina Daisy at Peony sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa grupo ng mga bata, lalo na sa dalawang bata na nasa harapan nila na tila mga leader pa ng pag-aaway. Sila ang pinakapasimuno sa panggugulo sa magkapatid. Halatang pagkagulat sa mukha ng mga bata. Isa sa kanila ay nakatitig kay Alea, habang ang iba naman ay nagpakita ng kaba. Alam na ang ginawa nila ay hindi tama. Ang mga yaya ng mga batang iyon ay napatingin din sa kanya, pero walang gustong magsalita. Yaya, inaaway po nila kami. Sumbong ni Daisy sabay itinuro ang mga bata, lalo na ang dalawang nasa harapan. Bakit niya inaaway ang alaga ko? Malang natinag ang mga bata sa galit na tingin at malakas na boses ni Alea. Matapang na humarap ang isa sa kanila at walang pakundangang sumagot. Nagsasabi lang naman kami ng totoo na hindi sila mahal ng mga magulang nila. Kaya nga iniwan sila ng mommy nila, 'di ba? At yung daddy nila, iiwan din sila. Hindi man nga lang sila nilalaro ng daddy nila kasi hindi sila love. Nakita naman ni Alea kung paano napabuntong hininga at napatungo ang ulo sina Daisy at Peony. Kitang-kita niya rin sa mga mata ng magkakapatid ang lungkot. Tila ba lumulubog ang mga bata sa kanilang kinatatayuan. Habang ang mga nagsasalita ay nagingitian, wari nagmamalaki sa kanilang ginawa. Ang mga yaya ng ibang bata ay nananatiling tahimik. Walang lakas ng loob na pigilan ng mga alaga nilang naging asal lobo. Yumuko naman si Alea at ninisihan niya ang matapang na bata. May nakapagsabi na ba sa'yo na hindi ka na rin mahal ng ngipin mo, bata? Itinuro ni Alea ang bibig ng batang lalaki na biglang naluha. Tingnan mo na lang yung dalawang ngipin mo sa harap. Wala na sila. Iniwan ka na rin. Ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ng ngipin mo. Masama naman talagang mambuli, lalo na kapag mga batang binibiktima mo. Pero may mga pagkakataon din na kailangan maturuan ng leksyon ng mga batang tulad ng mga ito, na tila wala nang ginawa kundi manakit ng damdamin ng iba. Sila rin ay kailangang matuto ng tamang asal at respeto upang maintindihan nila ang bawat salita at kilos ay may kakambal na responsibilidad. Pero kinuha lang ng ngipin ko ni Tooth Fairy. Naiyak na sabi ng batang lalaki. Nako, naniwala ka naman. Alam mo kasi bata, hindi yan totoo. Dahil kung talagang mahal ka ng mga ngipin mo, hindi ka nila iiwan at hindi sila sasama sa Tooth Fairy na sinasabi mo. Ani pa ni Alea na nakangiti na lang at tila inaasar talaga ang batang lalaki. Kita naman sa mga mata ng bata ang pagpatak ng luha. Halatang nasaktan ito sa sinabi niya. Sino man ang mga magulang ng batang ito, sana'y huwag silang magalit sa kanya, sa isip ni Alea. Tinuruan niya lang ito ng tamang asal. Isang bagay na sa tingin niya ay hindi na ituro ng mga magulang nito. At ikaw naman bata, ani ni Alea, sabay tingin sa katabi ng batang lalaki na ngayon ay umiiyak na. Tanungin mo nga ang mommy mo kung sino ba talaga ang daddy mo? Ang daddy Johnny mo ba? O ang driver niyo? Ang kanyang tinig ay may halong biro. Ngunit ramdam mo ang kabang nagdudulot ng takot sa mga bata. Sinabi yun sa kanya kanina ng kausap niyang yaya rin. Hindi na siya nakapagpigil sa ines. Kaya lumabas ang mga salitang yon sa kanyang bibig. Nang makita naman niyang naiyak ang dalawang bata at natakot na rin ang iba pang kasama nila, agad niyang sinabihan ng mga ito na huwag nilang aawayin ang mga alaga niya. Tumango naman ang mga bata ngunit patuloy pa rin ang kanilang pag-iyak. Pagkatapos naman nun, ay mahinahong inilayo niya ang kanyang mga alaga mula roon. Bakit niyo po sila inawa, yaya? Tanong sa kanya ni Daisy habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan. Nakakainis eh. Parang hindi sila tinuruan ng magandang asal ng mga magulang nila. Pero baka po magalit sa inyong mga mami po nila, yaya. Bika pa ulit ni Daisy na may pag-aalala. Okay lang yun.
Akong harapin nila. Inabot ni Peony ang ate nito at nagsalita. Hayaan mo sila ate. Buti nga yun sa kanila kasi lagi naman nila tayong inaaway. Pag inaway ulit kayo ng mga yon, sabihin niyo lang sa akin ha. At re-resbakan ko kaagad kayo. Opo, Yaya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng magkapatid na may kakampi sila. Ni minsan kasi hindi mo lang sila pinagtanggol noon ng kanilang ina, kahit pa maraming mga umaaway sa kanila. Kahit ang dating yaya ng mga bata ay wala ring ginagawa noon para ipagtanggol sila. Ito lang ang unang beses na may nagtanggol sa kanila sa ganitong paraan. Halea, may naghahanap sa'yo sa labas. Sabi sa kanya ni Manang Fe habang pinapakain niya ang alaga niya. Si Luciano na nasa head ng hapagkainan ay napatingin din kay Halea. Ha? Sino raw po? Tanong niya. Magulang daw ng mga batang inaway mo kanina? Napailing siya. Andiyan agad sila? Hala Yaya, pumunta pa talaga sila dito. Ano pong gagawin natin? Nag-aalalang tanong naman ni Daisy sa kanya. Hayaan niyo. Akong bahala sa kanila. Magstay na lang kayo dito ha? At ako nang haharap sa kanila. Kalmante naman ang sagot niya. Si Luciano na nakikinig din ay napataas na lang ang kilay at labis na nagtataka sa kung ano ang nangyayari ngayon. Pero paano kung awayin ka rin ng mga yon, Yaya? Eh kahit naman awayin nila ako, hindi naman nila ako matatalo. Magaling kaya ako. Wala silang laban pagdating sa akin, ano? Kaagad na sumang-ayon naman sa sinabi niya si Peony. Oo nga po ate, hayaan na natin siya yung makipag-away sa kanila. Inaway niya nga yung mga bata na nang-away sa atin nun eh. Tiningnan naman ni Halea na nagtaas ng kilay sa kanya at para ba nagtatanong. Sir, excuse me lang po ah. Sinundan naman ni Luciano ng tingin si Halea na papalabas sa kusina. Sinulyapan niya rin ang kanyang mga anak na nakayuko na at halatang may kinalaman din sa nangyayari ngayon. Nagtataka rin na nagkatinginan si Manang Fe at Luciano. At si Manang Fe naman ay napakamot na lamang sa ulo at alam na may nagawang hindi maganda ang dalagang ngayon ay humaharap sa ina ng mga batang inaway umano nito. Anong kailangan ninyo? Matapang na tanong ni Halea sa tatlong ginang na nasa labas ng gate ng mansyon. Kasama ng mga ito ngayon ang kanilang mga anak, ang mga nambuli sa alaga niya kanina. Siya po yun, Mommy. Itinuro siya ng bunging bata tsaka agad na nagtago sa likod ng ina nito nang makita ang masama niyang tingin. Ikaw bang walang yung babae na nang-away sa anak ko kanina? Matapang din na tanong sa kanya ng ina ng bata. Kayo rin bang mga nanay ng mga walang modo na bata kanina? Tiningnan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga naman. May mga pinagmanahan pala talaga ang walang modo ng mga batang yan. Dinuro siya ng ina ng mga bata. At anong karapatan mong pagsabihan ng gano'n ng mga anak ko? Ha? Lakas ng loob mong mangbuli ng bata. Ay mukhang nasa tamang edad ka na at pag-iisip naman ah. Mataray naman na sumagot si Halea. Eh kayo, anong karapatan yung turuan ng mga anak nyo na mangbuli sa mga bata na wala namang ginagawang masama sa inyo? Ha? Mukha rin namang nasa katinoan din kayo ah. Bakit nyo naman gagawin ang mga bagay na yon? Kung sana lang, tinuruan nyo sila ng maayos na asal at pag-uugali. Eh di sana, hindi mangyayari to. Nagtagi sa mga panga ng isang ginang at kaunti na lang ay masasampal na siya nito. Wala kang alam kung paano namin pinalaki ang mga anak namin. Inirapan niya naman ito. Baliwala sa kanya ang matalim na tingin sa kanya ng tatlong ginang. Sus! Sa pag-uugali pa lang naman ng mga anak ninyo, ay masasabi ko na kung anong klase ng mga magulang kayo. Eh sino ba naman ang magulang na sa tamang pag-iisip na magturo sa kanilang mga anak na kung ano-anong klase ng pangbubuli sa halip na tamang asal? Dinuro pa ni Halea ang nanay ng bata na sinabihan niya na tanungin ng ina kung sino nga ba ang tunay nitong ama. Ikaw naman, pakitang gilas ka pa naman sa social media. Tapos walang kwentang nanay ka naman pala talaga sa totoong buhay. At saka hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin kasi nalaman ng anak mo kung sino talagang tunay na ama niya. Eh di hindi ka na mahihirapan magtapat sa kanya.
Sunod niyang hinarap ang pangatlong ginang na wala naman talaga siyang alam na sikreto maliban sa nakakulong ang asawa nito pero hindi niya pinhalata. Ikaw naman, ayoko na lang magsalita tungkol riyan sa buhay mo. Pero kung ako sa'yo, ay turuan mo ng magandang asal ang anak mo. Sayang eh, gwapo pa naman sana. Tapos kasing ugali lang ng ama niyang nasa kulungan. You? How could you? Labis na nagalit sa kanya yung pinakamatapang na ginang at umambang sasampalin na siya subalit bago pa man dumampi sa mukha niya ang palad ng babae, dumating na si Luciano at pagalit itong nagtanong. What's happening here? Galit na tanong ni Luciano. Tumayo ito sa tabi niya at kunot noon na tiningnan ng mga ginang. Pagsabihan mo yung yaya mo na ayusin ang pag-uugali niya. Sabi na nung muntik nang sumampal sa kanya. Eh bakit ba? Ano ba problema niya sa pag-uugali ko, ha? Protesta naman ni Halea at saka masama din ang tingin dito. Para pakalmahin siya ay hinawakan na lang ni Luciano ang likuran niya. Matalim ang tingin ng babae na bumaling ito kay Luciano. Alam mo ba kung anong ginawa ng yaya ng mga anak mo, Mr. De La Mercedes? Inaway niya lang naman ang mga anak namin. She bullied them. Pero mabilis ay pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Naku, hindi Hindi ko sila inaway. Pinaramdam ko lang naman sila kung anong pakiramdam na ginawa nila sa alaga ko. Pagbubuli na agad ang tawag doon? Nakita mo na, Mr. De La Mercedes? Napakasama ng ugali niyang yaya ng mga anak mo. Akala mo kung sino. Ang lakas ng loob na awayan ng mga anak namin. Sa kalmante na tinig ay nagsalita ulit si Luciano. Hindi ko gusto ang ginawa niyo na talagang nagtungo pa kayo sa aking pamamahay. Para lamang sa mga walang kwentang hinaing ninyo. Ayaw na ayaw ko na may pumapasok sa village na to. Para lang manggulo. Ay, hindi kami nandito para manggulo. Nandito kami para pagsabihan niya ang yaya ng mga anak mo. She's my employee. Kaya ako may karapatan na pagsabihan siya. At hindi kayo na wala namang karapatan. Ang mabuti pa ay umalis na lang kayo ng kusa. Kung ayaw niyo magtawag pa ako ng security para kalad ka rin kayo palabas sa village na to. Nagyayabang naman at tinaasan niya ng kilay ang mga ginang na nakaramdam naman ng takot dahil sa bantayan ni Luciano sa kanila. Habang naglalakad sila palayo ay rinig niya pa ang kanilang pag-uusap tungkol kay Luciano na nananatili namang nasa tabi niya at tinitingnan din ng mga ginang na lumayo. Sobrang sama pala talaga ng ugali niya. Oo nga. Hindi na nakakapagtaka na iniwan siya ng asawa niya. Nang makalayo ng mga ginang ay bumalik na rin sila sa loob ng mansyon. Si Luciano na ang nagsara ng gate at habang nagsasalita ay kinausap niya si Luciano. Salamat po sa pagtatanggol, sir. Ngunit malamig ang tinig na nagsalita ito. Mag-uusap tayo, Halea. Pagdating nila sa loob ng mansyon, huminto si Luciano sa paglalakad kung kaya'y huminto rin siya. Hinarap siya nito at nananatiling hindi pa rin mapinta ang mukha nito. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Ang inosente na tanong niya dito. At bakit mo naman inaway ang kalaro ng mga bata? Medyo kalmado pa na tanong ni Luciano sa kanya. Hindi kaya sila kalaro ng mga anak mo, sir? Nangaaway sila ng mga wala man lang ginagawa sa kanila. Pinagtanggol ko lang ang mga bata kasi ang sasama ng mga ugali nila. Dahilan niya kaya mariin na lang na napapikit si Luciano na tila pinakalma pa ang sarili. Pero hindi mo pa rin dapat pinatulan ng mga bata, Halea. Bakit hindi, sir? Tama lang naman sa kanilang ginawa ko para maturuan sila ng tamang leksyon. Ang sasama kaya ng mga ugali nila na namanan naman nila sa kanilang mga ina. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Umiling siya. Hindi. Bagay lang yun sa kanila, sir. Ang mahalaga ay nakaganti ang mga alaga ko. You're unbelievable. Napapailing na iniwan siya ni Luciano at tumuloy naman siya sa paglalakad. Sumalpot ang magkapatid at pareho silang lumapit sa kanya. Yaya, ano po nangyari? Tanong sa kanya ni Daisy. Ano pa nga ba? Di ako na naman ang wagi. Nagmamalaki niyang sagot. Ang galing mo talaga, Yaya. Sabi ko naman sa inyo Buti na lang po ikaw ang nanalo, Yaya.
Matatakot na po sa inyo mga yun. Sure po ako na hindi na po nila tayo aawayin. Aba, subukan lang nila na awayin tayo. Lagot silang lahat sa akin. Pareho namang napahigik kay kamagpatid at niyakap pa siya ng dalawa. Si Luciano naman na nakatingin sa tatlo mula sa hagdan ay napailing na lang din. Pakiramdam ni Luciano ay biglang sumakit ang ulo niya. Pababa na rin si Manang Fe at napapangiti na lang dahil sa mga nangyayari. Hindi ako sigurado kung yaya ba talaga ng mga batang nakuha mo o panibagong anak, sir. Natatawa na sabi ni Manang Fe kay Luciano na tinitingnan si Halea at ang mga bata na ngayon ay nagdidiwang kasi nanalo raw ang yaya nila sa pakikipag-away doon sa magulang ng mga bata. Ibinaling na lang ni Luciano ang tingin kay Manang Fe. Hindi ko nga rin po alam, Manang eh. Pero, pansin niyo rin po ba, sir? Mabilis siyang nakuha ang loob ng mga bata. 1 linggo pa lang siya dito pero close na kaagad sila. May kakampi na kaagad ang mga bata sa mga naaaway sa kanila. Iyan nga rin po pinagtataka ko Manang. Mula nung iniwan sila ng mommy nila, hindi naging madali para sa kanila makipag-close sa ibang tao. Siguro alam nila na mabuting tao si Halea. Napansin ko kasi na malayong-malayo siya sa mga naunang naging yaya ng mga bata. Mukhang mas mapagkakatiwalaan siya ngayon at mukhang mas mabait din. Sabi pa ni Manang Fe at muling tiningnan si Halea na nakangiti habang sumasagot sa sunod-sunod na tanong ng magkapatid. Sana nga po ay tama kayo, Manang. Ayoko na masaktan ulit ang mga anak ko kapag dumating sa punto na lokohin din sila ni Halea para sa katiting na salapi na ino-offer sa kanya ni Kay. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ilang beses na masaktan ng mga anak niya, ayaw na ulit ni Luciano na masaktan silang muli. Kung pwede nga lang sana ay hindi na siya kumuha ng bagong mag-aalaga sa mga bata, subalit hindi naman maaari dahil hindi niya rin sila maasikaso sapagkat marami rin siya mga bagay na inaasikaso. Lalo na't hindi talaga siya tinigilan ng dati niyang asawa na ang gusto ay mapabagsak siya at makuha ang lahat ng yaman niya. Sobrang dami ng problema ang dumating sa buhay ni Luciano ngayon. Halos nalilito na siya kung alin ang uunahin niyang resolbahin. Ang mga isyu sa negosyo, ang personal na suliranin, o kalagayan ng kanyang pamilya. Lahat ng ito ay nagtitipon-tipon sa kanyang isipan. Mabuti na lamang at andito si Halea para alagaan at bantayan ang kanyang mga anak. Dahil sa presensya ni Halea, kahit papaano ay nabawasan ng bigat ng kanyang dinadala at hindi niya na kailangang alalahanin pa ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap niya. Ang Dela Mercedes Enterprises ay pag-aari pa rin ng mga Dela Mercedes at hindi sa'yo. Pag-aari pa rin ito ng mga lolo at lola mo kahit wala na sila. At ikaw ang siyang bagong namamahala. Ngunit patuloy pa rin itong magpapasa-pasa sa mga susunod na magiging anak mo, apo, o kung ano pa. Ito ay ayon sa huling liham nila. Paliwanag ng abogado ng mga Dela Mercedes kay Luciano na seryosong nakaupo ngayon sa office chair nito. Ibig sabihin, wala nang habol ang asawa mo dito. Dahil ang property na to ay hindi mo talaga lubusang pag-aari, kundi pag-aari ng buong Dela Mercedes. Tahimik lang na nakikinig si Luciano habang pinoproseso ang lahat ng sinasabi ng abogado. Mas mainam ng ganyan na sa gano'n na hindi makuha sa akin ni Kay ang kumpanya. Alam ko naman na ito lang ang habol niya, kaya niya ginagawa ang lahat ng to. Bilang abogado ng iyong magulang na siyang nagpalago sa kumpanyang to, hindi rin ako makakapayag na mapunta sa kanya ang kumpanya. Seryosong wika rin ng abogado habang matalim na nakatingin kay Luciano. Lalo pat ang huling-hiling din nila sa akin ay wag hahayaan ang iyong dating asawa ang mamahala sa lahat. Alam niyang matagal na nilang pinaplanong panatilihin ang pamamahala ng kumpanya sa loob ng pamilya ng mga Dela Mercedes. At ngayon nga ay may bagong alon ng problema na kailangan niyang harapin dahil sa kanyang dating asawa. Alam din naman ni Luciano na hindi basta-basta magpapabaya ang abogado dahil sa utos ng kanyang mga magulang. Lalo pat matagal niya na rin itong kilala. Yaya, dito ka lang po ba? Tanong ni Peony kay Halea
Nasa school sila ngayon at ang mga batang ito ay halos ayaw nang lumayo sa tabi ni Halea. Kung pwede nga lang ay isama siya ng mga ito sa loob ng kanilang silid-aralan habang nag-aaral sila. Ay yun na ang kanilang ginagawa. Oo, hihintayin ko kayo ha? Sagot naman ni Halea sa mga bata. Hindi ka po uuwi? Sabi ni Daisy naman na sunod na nagtanong. Hindi na, sabay-sabay na tayong uuwi. Pero mabobore po kayo dito. Okay lang ako rito, may cellphone naman ako, tsaka may iba rin naman nagbabantay sa mga bata kaya makakakwentuhan ko rin sila. Bagaman alanganin pa rin ang dalawa na iwan siya ay pumasok na sila sa kanilang mga silid. Lalo na kung mag-ring na ang bell. Si Alea naman ang masiguro na nakaupo ng mga alaga niya ay tumungo na rin sa waiting area. Tatawagan niya na sana ang kanyang ama para mag-update tungkol sa kung ano man ang nangyayari sa kanya, subalit naroon din pala sa waiting area ang mga ginang na sumugod doon sa mansyon dahil inaway niya raw ang mga anak nila. Ikaw yon, diba? Duro sa kanya ng matapang na ginang na hindi niya alam kung anong pangalan at wala rin siyang balak na alamin kung ano. Aba, ikaw na naman? Hindi mo talaga ako titigilan, ano? Puno ng sarcasm niya. Bakit naman kita titigilan? Ikaw ang may kasalanan sa amin ng anak ko. Hindi talaga kita titigilan na nga hindi ka humingi ng dispensa sa akin at sa anak ko. Tinaasan niya rin ito ng kilay. At bakit naman ako hihingi ng tawad sa'yo? Sino ka ba? Dinuro siya nito. You bullied my son. Tinuruan ko lang naman ang anak mo kung paano magbuli ng mga batang walang masamang ginagawa sa inyo. Hindi ba dapat ikaw ang humingi ng tawad sa amin dahil sa ginawa mo? Mas lalo namang nag-iinit ang ulo ng ginang dahil sa sinabi niya. Bakit ba ang tapang-tapang mo? Iyaya ka lang naman ng mga bata. Hindi naman ikaw ang ina nila. At higit sa lahat, hindi ka naman asawa ni Luciano de la Mercedes. Baka naman nag-iinarte ka ng ganito dahil sa nag-a-assume ka na magugustahan ka rin ni Luciano? Ikaw? Bakit ba kine-claim mo na anak talaga ng asawa mo ang anak mo? Kahit pa ang tunay niyang ama ay ang driver ninyo. Nag-assume ka rin ba na habang buhay mong maitatago ang totoo? Nagdahil sa sinabi niya ngayon ay nagsimula ng bulong-bulungan ng mga tao roon. Si Halea naman ay napangisi nang makita niyang pagkapahiya sa itsura ng babae. Lalo na't pinagtitinginan din ito ng ibang mga tao ngayon roon. Tila nahiya na nga ang ginang na awayin pa siya. Lalo na't nasa kanila na ang mga mata ng tao roon at napahiya na rin ito sa kanyang sinabi. Inirapan na lang ni Halea ang ginang at umupo sa bench. Inilabas niya na lang ang cellphone niya at sinubukang magpalipas ang oras habang binabasa ang mga mensahe at nagbabrowse sa social media. Pagalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng labis sa pagkainip. Napagdesisyonan niyang tumayo at maglakad-lakad. Habang naglalakad siya, naramdaman niya naman ang malamig na tingin ng ginang na nag-aabang sa pagkakataong muling sumugod at awayan siya. Ikaw ba ang yaya ng mga anak ko? May isang magandang babaeng huminto sa kanyang harapan at hinarang siya nito. Sinong mga anak? Kunot noon na tanong niya naman sa babae. Aba, malay niyo ba kung ibang bata palang tinutukoy nito at hindi ang mga alaga niya? Sina Daisy at Peony. Ikaw palang mama nila. Aniya at pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Magandang babae. Para nga itong isang sikat na modelo at nakuha rin ni Daisy ang maganda nitong mga mata. Kung hindi niya lang alam kung anong ginawa nito sa mga alaga niya, ay baka humanga na rin siya sa taglay nitong ganda at baka natawag niya na itong anghel. Pero alam niya kung gaanong kasama ang ugali ng babae na ito dahil minsan na rin itong nabanggit sa kanya ng mga bata at madalas niya naman na marinig kay Manang Fe. Yes, at ikaw naman ay ang yaya lang nila. Mataray na sabi nito sa kanya. Tama, ako nga ang yaya nila. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Kunwari ay magalang pa rin siya. Mahirap na kapag naghinala ito na alam niya kung anong kasalanan nito. Kailangan niyo munang malaman kung ano nga bang pakay nito at kaya ito nandito para maisumbong niya kay Luciano mamaya pagka-uwi nila. You look different from what I expected.
Wika ni Kay at tiningnan niya mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri nito ang buo niyang pagkatao. Ano po bang ina-expect ninyo sa itsura ko? Nakakaintindi ka rin ng English? Tila nabigla pa ito na may kaalaman siya sa lingwahe na yon na para bang may mga mayayaman lang may karapatan na malaman yon. Halea wonders. Ganun ba talaga kababa ang tingin ng mga ito sa mga nagtatrabaho bilang isang yaya? O kung ano pa? Opo, ma'am. Madali lang naman unawain ng English kahit sino makakaunawa. Tugon naman niya dito. Ang dati kasi mga yaya ng anak ko hindi nakakaunawa ng English. Kaswal din ito at magkibit-balikat. Kung ganun po, hindi po ako sila. Muminti rin siya dito ng plastic. Can I talk to you? Gusto sana ni Alea na maging sarcastic pero kailangan niyang malaman kung anong pakay nito kaya nagbait-baitan na lang siya. Opo ma'am, ano po pong pag-uusapan natin? About my daughters. Ano pong tungkol sa kanila? Tumingin-tingin na to sa paligid na para bang may hinahanap ito roon. Nasaan sila ngayon? Nasa kanilang silid-aralan po at nag-aaral. Casual siyang sumagot. Tumango naman ito at ibinalik ang buong atensyon sa kanya. May dinedate ba ang boss mo? Lalaki o babae? Babae, malamang. Sabay irap nito. Kung babae ay wala po, ma'am. Nagkunot-noo ito dahil doon. Then you mean meron siyang dinedate na lalaki? Sino, ma'am? Ang sir mo, sino pa ba? Naiinis ng tono ng boses nito. Sinong sir, ma'am? Si Luciano, ang ama ng mga bata. Kung si Sir Luciano ay wala rin siyang dinedate na lalaki. Pigil na ni Halea ang kanyang pagtawa. Mabuti na lang at nakakapagpigil pa siya. Natutuwa siya na makita ang labis na inis sa mukha nito. Sa isip tuloy ni Halea ay naigante niya na ang mga alaga niya. Wala man lang ba siyang kinikita na kahit sino? Sino po, ma'am? Sino pa bang pinag-uusapan natin? Malamang si Luciano, tanga ka ba? May kinikita po siya, ma'am. Maaliwalas bigla mukha nito. Talaga? Anong pangalan ng kinikita ni Luciano? Hindi ko alam, ma'am eh. Mukhang business partner siguro ang pangalan nila. What the? Umasa akong matalino ka kahit papaano. Kulang na lang ay lumabas sa usok sa ilong ni Kay dahil sa labis na inis sa kanya. Nakagat na lang ni Alea ang ibaba ng labi niya para magpigil ng tawa. Bakit naman po, ma'am? Inosente pa siya nagtanong dito. Gosh, you're so stupid. Kuhang-kuha mong inis ko. Hindi ko po kinukuhang inis niyo, ma'am. Nasa inyo pa rin po yan. Oh my God! Napahawak na lang si Kay sa sariling noon ito. Bakit pa ang tatanga ng mga nakukuha ni Luciano na yaya ng mga anak namin? Maganda ka sana. You almost look like a goddess. Pero why are you so tanga? Grabe naman kayo, ma'am. Kunwari pa siyang nalulungkot pero ang totoo ay tuwang-tuwa siyang makitang naiinis na ito sa kanya. Anyway, baka maubos na ang pasensya ko sa'yo at masampal pa kita. I'm here to offer you something. Sa wakas, ay natapos na rin ang paligoy-ligoy at sasabihin na ako ano ang tunay nitong pakay. Anong offer po, ma'am? Babayaran kita ng 1 milyon. Kapalit ay sasabihin mo sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa mansyon. Tutulungan mo rin ang mga anak ko na makatakas mula sa kanilang ama sa tuwing may ipag-uutos ako sa kanila na gawin nila. Katulad lang din na naging offer nito sa ibang mga yayang mga bata noon. Pero ang akala ba talaga nito ay papayag siya roon? Bariya lamang para kay Halea ang 1 milyon. Pero ayaw niya pang tanggihan dahil baka magduda pa sa kanya ang babaeng to. Pwede ko po bang pag-isipan muna ang alok ninyo? Nagkunot naman ang noon nito. Bakit naman kailangan mo pang pag-isipan? 1 milyon ang ino-offer ko sa'yo. It's money. Liliitan ka pa ba sa halagang iyon? Nagkunot ang noon nito. Bakit kailangan mo pang pag-isipan ng 1 milyon na offer ko sa'yo? It's money. Naliliitan ka pa ba sa halagang yon? Hindi ma'am, sobrang laki na kaya ng halagang yon. Then why?
Gusto ko lang po sana na pag-isipan ko po muna ang alok ninyo. Alam niyo po na para kunwari nag-iisip din ako. At saka tumawa siya. Inirapan naman siya ni Kay. Fine. Babalikan kita dito sa susunod na araw. Dapat ay may sagot ka na sa alok ko sa'yo. And I'm warning you. Huwag na huwag mo sasabihin kay Luciano ang tungkol dito. Or else, masasaktan ka sa akin. Opo ma'am, huwag ka pong mag-alala. Wala po akong pagsasabihan kahit kanino tungkol dito. Good. Ay hindi alam ni Alea nakita ni Daisy ang lahat ng yon. Palihim na lumabas ang bata mula sa silid-aralan dahil bigla niyang namiss ang kanyang yaya. Kasanayan na kasi ni Daisy na laging andyan si Alea, kaya nang hindi niya ito makita sa waiting area ay nagpa siya siyang hanapin ito. Mabilis ang mga hakbang ng bata na may halong excitement. Ngunit nang makita ni Daisy ang yaya nila, nakausap ang ina nila ni Peony sa may gilid, naglaho ang kislap sa kanyang mga mata. Halatang seryoso ang pag-uusap at may kaba sa kanyang puso na tila isang bagay na hindi maintindihan ng bata nitong isip. Hindi niya nakuha pang lapitan ng yaya at nanlumo na lamang. Ang excitement na nadarama niya kanina ay napalitan ng kalungkutan at pagkadismaya. Tahimik namang bumalik si Daisy sa silid-aralan. Ang maliit na balikat ay nakababa at sa kanyang puso ay bumibigat na damdamin na tila hindi nito maipaliwanag. Binitawan ni Daisy ang ideya na lumapit pa sa yaya niya. Pilit binabalik ang kanyang focus sa mga leksyon, ngunit sa totoo lang, puno ng lungkot ang kanyang puso. Ang akala kasi ni Daisy ay katulad lang ni Alea ng mga unang yaya nila ni Peony at kakampi rin nito sa mommy nila. Kung kaya na mag-uwian na ay parehong malungkot ang dalawang bata. Alam na rin kasi ni Peony ang tungkol doon at patay 5 taong gulang na bata ay labis din na nalungkot. Excited na ba kayong umuwi? Tanong ni Alea sa kanyang mga alaga na mukhang wala na sa mood kahit pa sa mga ganitoong oras ay sobrang energetic pa nila. Kaya, tipid na sagot sa kanya ni Daisy. Napakunot naman ang noon niya. Oh, bakit mukhang malungkot kayo? Umiling ang dalawa at tipid ulit na sumagot si Daisy sa kanya. Nothing. May mga nang-away na naman ba sa inyo sa room niyo? Sino? Sabihin niyo sa akin at aawayin natin sila. Walang nang-away sa amin. Can we just go home? We're tired na. Walang buhay ang mga mata ng dalawang bata na tumingin sa kanya na para bang may hindi talaga magandang nangyari. Nagtaka naman si Alea kung bakit at kung ano ang nangyari. Ganun ba? Ayaw niyo ba munang maglaro sa playground? Maaga pa naman. Pwedeng-pwede pa kayong maglaro. No need. Pagod na kami. Kung ganun ay uuwi na tayo. Buong biyahe ay nananatiling tahimik ang dalawa, kaya't nanibago si Alea dahil nasanay na siya na lagi silang maingay. Sa isip ni Alea ay baka napagod pa talaga sila kaya hinayaan niya na lang at hindi na siya masyadong nagtanong pa. Sure naman siya na kapag maayos ng pakiramdam ng dalawa, magiging maingay at makulit na ulit sila. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Seryoso na tanong ni Alea kay Luciano na nakasalubong niya. Tumango naman ito ng bahagya sa kanya. Sure, ano bang problema? Pwede po bang doon tayo sa opisina niyo mag-usap? Okay. Sumunod siya kay Luciano at papunta sa opisina nito. Naupo si Luciano sa office chair nito at siya naman ay nanatiling nakatayo. Seryoso siyang tinignan ni Luciano. Anong kailangan mo sabihin sa akin at kailangan na dito pa tayo mag-usap? Tungkol po sa ina ng mga anak niya, sir. Mas lalo pang nagkasalubong ang kilay ni Luciano dahil sa kanyang sinabi. What about her? Pumunta po siya kanina sa school ng mga bata. What? Pero hindi naman po sila nakita. Pero kinausap niya po ako. Nag-offer po siya sa akin ng 1 milyon. Para maging spy niya dito sa bahay niyo. At para raw tulungan ko ang mga bata na tumakas mula sa inyo kapag gusto niya na makipagkita sa mga bata. At kapag may iuutos po siya sa akin. Mas lalo pang nagkunot ang noon ni Luciano. Tinanggap mo ba ang alok niya? Hindi po, sir. Pero ang sabi niya, ay babalik daw siya sa school ng mga bata sa susunod na araw para makuha daw ang sagot ko. Bakit hindi mo tinanggap ang alok niya? Dahil nangako po ako sa inyo na magiging tapat ako sa trabaho ko rito sa inyo. At saka, ayaw ko rin na magalit sa akin ng mga alaga ko.
Kung gano'n na hindi matatanggapin ang alok ni Kay? Tumango si Alea. Opo, hindi po. At bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? I'm pretty sure pinagbantaan ka ni Kay na huwag sasabihin sa akin ng tungkol dito. Kasi alam ko na dapat mong malaman ng tungkol dito, lalo pat involve ang mga alaga ko dito. Hindi na napigilan ni Luciano ang ngiti na gustong kumawala sa labi nito. Maraming salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo, Halea. Hinayaan na ni Luciano na lumabas si Halea sa kanyang opisina. Hindi na nga maitatanggi na masaya siya dahil tama nga naman si Manang Fe tungkol kay Halea. Sa lahat ng naging yaya ng anak niya ay ang dalaga lang ang naging tapat talaga sa kanya. Ilang sandali lamang mula nang lumabas si Halea sa opisina ni Luciano, pumasok din sa loob ang mga anak niya at nagpaunahan pang dalawa papunta sa kanyang tabi. Dad, anong sinabi sa'yo ni Yaya, Leia? Si Daisy ang curious na nagtanong. Daddy, sinabi niya ba sa'yo na nakipag-usap siya kay Mommy kanina? Tanong din ni Peony na pinagtaka ni Luciano. Oo, sinabi niya. Pinagtapat niya rin ba sa inyo ang tungkol doon? Umiling si Peony. Hindi po, pero nakita po sila ni Ate Daisy kanina. Bakit kaya po sinabi ni Yaya sa inyo ang tungkol sa pagpunta ni Mommy sa school po namin para makausap siya? Tanong pa ni Daisy. I'm not sure, pero hindi niya tinanggap ang alok sa kanya ng mommy ninyo. Pareho namang natuwa ang dalawa dahil doon na para bang yun talaga ang gustong-gusto nilang marinig. Gusto niyo po ba na i-protect kami from Mommy, Dad? Yes, parang gano'n na nga ang ginawa niya ngayon. Hindi po ba siya katulad ng dati naming Yaya? Masaya na tanong ulit ng dalawa sa kanya. Tumango naman si Luciano. Parang tama nga pagkakakilate sa kanya ni Manang Fe. Talaga po? Yay! Kung ganon, ay yun palang dahilan kung bakit sobrang down na down ang itsura ng mga anak niya kanina pagka-uwi nila dahil sa eskwela. Akala pala nila nakatulad din si Alea ng mga nauna niyang yaya. At ngayon na napatunayan nila na hindi tinanggap ng yaya, Halea nila ang alok ng kanyang nanay, bumalik na ulit ang sigla ng magkapatid. Si Halea naman na nasa loob ng kwarto niya ay abala sa pag-aayos sa kanyang mga gamit, nagulat na lamang na bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok doon ang kanyang mga alaga. Tumakbo ang dalawa palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Oh, anong meron? Gulat na nagtataka na tanong niya sa kanyang mga alaga. Masaya lang po kami, Yaya. Sabay ngumiti rin sa kanya ni Daisy. Tila nagbalik naman ang sigla ng kanyang mga alaga, kaya pati siya ay napangiti na rin. Ha? Para saan? Wala lang po. Aba, full of energy na ulit kayo. Nakapagpahinga na ba kayo? Tumango-tango ulit ang magkapatid. Yeah, a bit. O sige, magpahinga muna kayo ha, para mamaya ay gagawa tayo ng mga homework ninyo. Opo, Yaya. Sa kabilang banda ay sobrang frustrated naman na upo ni Kay sa mahabang sofa sa mansyon nila ng kanyang bagong asawa na si Anton. Nagbabasa si Anton na dumating si Kay at nang mapansin nito ang pagod na ekspresyon sa mukha ni Kay, ibinaba nito ang binabasa. Oh, ano nangyari sa pakikipag-usap mo sa bagong yaya ng mga anak mo? Tanong ni Anton sa asawa. She said pag-iisipan niyo muna ang alok ko? Frustrated na sagot ni Kay, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Ha? Bakit naman daw? I don't know. Sagot naman ni Kay bago inutusan ng isa sa mga katulong nila na kunan siya ng wine. Ang wine lang kasi ang makakapagpapawi sa inis niya. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan mo siya? E paano kung isumbong ka nila sa ama ng mga anak mo? Naninigurong tanong naman ni Anton sa asawa. Tinanggap ni Kay ang wine na dinala ng katulong bago hinarap ang kanyang asawa. I'm sure naman na pagkakatiwalaan ng babaeng yun, Anton. She's very stupid, you know? Maganda siya pero mas tanga pa nga siya kaysa sa mga naunang yaya ng mga bata eh. Oh, I know she's beautiful. Tingin mo ba wala silang relasyon ng dati mong asawa? Nakita ko rin siya at maganda nga siya. Hindi naman malayong magustuhan din siya ng dati mong asawa. Tumango naman si Kay bago sumimsim sa wine glass. Oh yes, she's beautiful. Kung ang mukha niya lang ang pagbabasehan, hindi ako magtataka kung magugustuhan siya ni Luciano.
But knowing my dearest ex-husband, ayaw niya sa mga tanga, no? Wala siyang pakialam sa ganda ng isang tao. Ang mga matalino ang gusto niya, just like me. I'm sure wala silang relasyon ni Luciano. Umiling-iling din si Anton. Siguraduhin mo lang, Kay. Ayoko na pumulpa ka na naman sa plano mong to. Gusto ko na makuha natin ang lahat ng yaman ng dati mong asawa. At gusto ko na mapabagsak natin siya sa lalong madaling panahon. Nginitian naman ni Kay ang kanyang asawa. Don't worry, my dear husband. Alam ko kung anong ginagawa ko. Ramdam ko na hindi na natin kailangang maghintay na matagal at mapapasatin din ang lahat ng yaman ng aking dating asawa. At hindi lamang si Anton ang hindi makapaghintay na maangkin ang lahat ng kayamanan ni Luciano, nangangati din ang palad niya. Kailangan niya na makuha sa lalong madaling panahon ang yaman na noon pa man ay gusto niya na maangkin. Yaya Leia, wala ka pa po bang boyfriend? Bigla namang tanong ni Daisy kay Halea habang nakaupo silang tatlo sa mat dito sa sala at si Luciano naman ay nasa sofa. Seryoso na binabasa nito ang files. Wala eh. Sagot naman ni Halea na ang atensyon ay nasa blocks na kanina niya pang inaayos. Eh bakit naman po wala? Sandali siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Nag-focus kasi ako sa pag-aaral at trabaho ko kaya nawalan na ako ng gana sa oras sa mga ganyang bagay. Pero gusto niyo po ba magkaroon ng boyfriend din? Dahil sa mga tanong na yun ni Daisy, pati ang ama ng dalawa na kanina lang ay seryoso sa binabasa ay napaangat na rin ng tingin. Oo naman, pero hindi pa sa ngayon. Simpleng sagot ni Halea sa mga alaga na sobrang curious talaga. Eh bakit po hindi pa sa ngayon? Gusto ko munang i-focus ang oras ko sa pag-aalaga sa inyo. Pareho namang natuwa ang dalawa dahil doon. Talaga po? Oo naman. Si Luciano naman ay napailing na lamang dahil sa masayang reaksyon ng mga anak. Sa sumunod pang araw, tulad nga ng sinabi ni Kay, bumalik ito sa paaralan ng mga bata para malaman kung ano nga ba ang sagot niya sa alok nito. At nang sabihin niya nga dito na hindi siya pumapayag, labis itong nagalit sa kanya. Inaasahan niyang magagalit ito sa kanya kaya naman hindi na nagulat pa si Halea sa reaksyon ni Kay sa kanya. Pero mula noon ay hindi na rin bumalik si Kay sa paaralan. Hindi niya alam kung sumuko na ba ito sa kanya o baka may iba itong pinaplano. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala na tanong ni Halea kay Luciano dahil pagbaba niya sa hagdan para sana tumungo sa kusina at kumuha ng tubig dahil nauuhaw siya, nakita niya itong animoy hindi na makapaglakad ng maayos dahil sa labis na kalasingan. Silang dalawa na lamang ang nasa baba ngayon dahil ang lahat ng mga katulong ay nagpapahinga na rin. Hindi niya nga alam na hindi pa pala nakakauwi kanina si Luciano. Maaga rin kasing natulog ang mga alaga niya, kaya maaga din siyang nagstay sa kanyang kwarto. Nilapitan ni Halea ang boss niya para sana'y tulungan ito ngunit namilog ang mga mata niya na bigla na lang itong bubagsak sa balikat niya. Sir, ano pong nangyari sa inyo? Hindi sumagot si Luciano, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala. Hindi niya rin napigil ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso dahil sa pagtama ng mainit na hininga ni Luciano sa leeg niya. Sir? Inilayo ni Luciano ang mukha mula sa pagkakasubsob nito sa kanyang leeg. He looked at her in the eye. Mapungay ang mga mata nito at hindi niya ma-explain ang emosyon na naglalaro doon. Lasing na lasing po kayo, sir. Ang mabuti pa ay samahan ko na po kayo papunta sa silid niya para Naputo lang sasabihin niya at namilog ang mga mata ni Halea nang bigla na lang sakupin ni Luciano ang labi niya at mariin siya nitong hanalikan na para bang punong-puno ng pagkasabik ang pag-angkin nito sa labi niya. Hindi alam ni Halea kung natatandaan ba ni Luciano ang ginawa nito dahil para bang baliwala lang dito ang lahat ng nangyari ng sumunod na araw habang si Halea naman ay hindi mapakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa totoo lang ay hindi rin malaman ni Halea kung bakit sobrang bilis lagi ng tibok ng puso niya sa tuwing nasa malapit si Luciano. Hindi naman si Luciano ang first kiss niya dahil may mga naging boyfriend naman siya noon sa Amerika. Pero pagdating kay Luciano, hindi niya magawang ma-explain kung ano ang nangyayari sa kanya.
Hindi naman siya ganito noon. Yes, she admits, nagagwapuhan siya sa ama ng mga alaga niya. Pero yung umabot sa punto na hindi na ito maalis sa isipan niya at hindi na rin siya makatulog na maayos, it's not like this before. Wala siyang nararamdaman na ganito noon. Pero mula nung halikan siya ni Luciano, hindi na siya natahimik. Palagi na lang na ito ang laman ng isipan niya na para bang inaangkin na rin nito ang utak niya. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Kunot noon na tanong ni Alea sa lalaking harap niya. Kanina ay bigla na lang na dumating sa mansyon ng isang lalaki na nagpakilalang abogado ng De La Mercedes. At ang sabi nito ay may hindi raw maganda na nangyari. Ikinulong nila ang ama ng mga bata dahil sa kasong pagnanakaw ng malaking halaga sa ibang kumpanya na kadil niya noon. Seryoso na sagot ng abogado sabay buntong hininga ito ng malalim. Ano? Malabong makalaya siya sa lalong madaling panahon dahil matibay ang ebidensya laban sa kanya. Pero ginagawa ko ng lahat para matulungan ko siya. Sa ngayon ay kailangan natin na mailayo ang magkapatid sa kanilang ina dahil alam ko na sila ang susunod na kukunin ni Kay para lamang makuha niya ang kayamanan na gusto niyang makuha. Pero ano magiging laban natin? Siyang ina ng mga bata. Nag-aalala siya, hindi lamang kay Luciano kundi pati na rin sa mga bata. Dahil ngayon na nakakulong na si Luciano, ay tiyak siyang madali lang na makakagawa ng paraan si Kay para makuha nito ang magkapatid. Nag-file na ako ng case at ang hindi pa nila maipapanalo ang kasong yan, ay hindi pa nila makukuha ang mga bata. Ngunit masyadong mayaman ang kanilang ina at marami na rin ang mga koneksyon kaya I'm sure magagawa agad nila ng paraan ng kasong isinampa ko. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan ni Luciano na makalaya sa lalong madaling panahon bago pa man tuluyan na magtagumpay sa plano nila ang kanyang dating asawa. Kapag sila Kay ang nagtagumpay, mauuwi sa wala ang lahat na pinaghirapan ni Luciano at ang yaman ay mapupunta lang sa kanyang dating asawa at sa kinakasama nito ngayon. Mawawala rin sa kanyang mga anak niya dahil nakikita ko na magpa-file ng case sa kanya si Kay na sa gano'n na hindi na siya makalapit sa anak nila. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ang maitutulong ko pero sabihin mo lang ako kung anong maitutulong ko at nakahanda po akong gawin ang lahat. Salamat, Alea. Sa ngayon, bantayan mo na lang muna ang mga bata. Kapag hinanap nila ang kanilang ama, ipaliwanag mo muna sa kanila kung ano nangyayari. Nang sa ganon ay maunawaan nila. Noong umalis na si Attorney Martine, lumabas ang magkapatid sa kanilang pinagtataguan na parehong naiyak. Yaya, ano pong nangyari kay Daddy? Pinakulong ng mommy ninyo ang daddy ninyo. Malungkot niyang sagot. Tingin niya ay hindi niya kailangang ilihim sa mga bata ang tungkol doon dahil karapatan din naman nila kung ano ang mangyari sa ama nila at para mas lalo rin silang mag-ingat sa mommy nila. Po? Pero bakit po? Umiiyak na tanong ni Daisy. Hindi ko alam pero ginagawa na nila ang lahat para makalaya ang daddy ninyo sa lalong madaling panahon. Tiningala siya ni Peony at umiiyak na nagtanong ito. Yaya, ngayon na nakulong na po si Daddy, iiwan mo rin po ba kami? Hindi, bakit ko naman kayo iiwan? Kasi wala na pong magpapasahod sa inyo. Kakampi ka na po ba kay Mommy? Yumuko si Alea para mapantayan niya ang height ng dalawa. Hindi, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. At saka nangako ako sa daddy ninyo na hindi ko kayo iiwan at pababayaan. Kaya huwag kayong mag-alala. Naging laman ng balita ang nangyari kay Luciano at alam ni Alea na sa mga sandaling ito ay sobrang tuwang-tuwa si Kay at ang asawa nito dahil ang akala ata ay nagtukumpay na sila sa kanilang mga plano. Awang-awa naman si Alea sa dalawang magkapatid na sobrang lungkot dahil nasa malayo at nakakulong ang ama nila. Ayaw na nga ng dalawa na pumasok sa eskwela dahil lagi raw silang inaaway ng mga kaklase nila dahil sa nangyari. Anak, narinig ko kung ano nangyari kay Luciano. Are you okay? Tanong ng kanyang ama na si Don Peregrine na kausap niya ngayon sa tawag. Opo, Dad. Ayos lang po ako. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Hindi, Dad. I'm fine. Nagbuntong hininga si Don Peregrine na sa totoo lamang ay disappointed din sa mga nangyari.
Napatunayan na natin kung ano nga bang tunay na ugali ni Luciano. Hindi siya mapagkakatiwalaan kaya bumalik ka na lang sa bahay. Dad, kilala ko si Luciano. At alam ko na isa siyang mabuting tao. Na-set up lang po siya sa lahat ng ito ng ex-wife niya. At ang bago nitong asawa. Hindi niya magagawa ang lahat ng yun. Mabuting tao si Luciano, walang katotohanan ng lahat ng bintang sa kanya. Kung gano'n, anong plano mong gawin? May dahilan noon si Alea kaya siya nag-decide na pumasok sa mansyon ng mga De La Mercedes at mag-alaga ng mga bata. Ang gusto niya lang malaman ay kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Luciano at ang makuha niya ang loob nito nang sa ganon ay magawa nila kung anong plano nila na gawin ng kanyang ama. Pero ang lahat ng plano niyang yon ay naibaon na sa limot. Ngayon ay nakahanda na siyang gawin ang lahat para matulungan si Luciano. Kung ano man ang dahilan at bakit niya ginawa ang lahat ng yon, ay hindi na muna mahalaga sa ngayon. I want to help him, Dad. Seryosong sabi ni Alea sa kanyang ama. I can't offer you a hand right now, Alea. Gusto ko muna na kahit isang patunay na mabait nga siyang tao at ang lahat ng mga bintang sa kanya ay hindi totoo. Kapag may patunay na ako, will you help him, Dad? Sure. I'll do everything to help him. Kung gano'n ay hahanap ako ng patunay na isa siyang mabuting tao. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Seryoso na tanong ni Don Peregrine para ba pati ito ay nagtataka na rin sa biglang pagmamalasakit ng anak sa De La Mercedes na wala naman sa plano nilang mag-ama noon. Katulad po ng sinabi ko, mabait siyang tao. Higit pa roon. Kailangan na kailangan siya ng mga anak niyang maliliit pa. Nakakaawa mga bata kung mapupunta lang sila sa kanilang ina at hindi na ulit nila makakasama ang kanilang mga anak. If that's the case, hahayaan kita na tulungan siya. Pero kailangan mo munang patunayan sa akin na tama ang pagkakakilala mo sa kanya. Then, I'll help him. I promise. Isang patunay lang talagang walang kasalanan si Luciano, itutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Don't worry, Dad. Patutunayan ko sa'yo na mabuting tao si Luciano. Seryoso ang sabi naman ni Alea. Isang araw, bumisita sa mansyon ay isa sa mga business partners ni Luciano. Gusto lang daw nito na makita ang dalawang tagapagmana ni Luciano. Sakto naman na ang lalaking yon ay pamilyar din kay Alea dahil malapit na kaibigan yon ng kanyang ama kung kaya'y kinausap niyang matanda. Parang awahan niyo na po, sir. Tulungan niyo po ang boss ko. Halos pang makaawa na sabi niya sa mayaman na lalaki. Bakit ko naman yan gagawin, Iha? Pag nanakaw ang boss mo. At ayoko madawit ang pangalan ko sa lahat ng mga kasalanan niya kapag tinulungan ko siyang makalaya. Kaya lang naman ako nandito dahil gusto kong makita ang anak niya dahil nakakulong na ang kanilang ama at nag-aalala ako para sa kanilang dalawa. Mabait pong tao ang boss ko. Ang lahat po ng mga sinasabi nila ay bintang lamang sa kanya. Hindi po totoo na magnanakaw siya. Umiling ang matandang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Hindi mo pa siya ganoong kakilala, Iha. Damn it. Kung walang maniniwala sa kanya, mabuti pang i-reveal niya na lang ang tunay niyang pagkatao sa matandang ito. Kapag nalaman nito kung sino talaga siya, lalo na kapag nalaman niya kung sino ang kanyang ama, tsak siyang maniniwala rin ito sa lahat ng mga sinasabi niya. He is a good friend of my father and one of his most trusted business partners. He would never do these things they accuse him of. I know him well, and he is not that kind of person. I can assure you, sir, that my boss is a kind and trustworthy man. Naguguluhan ng matanda dahil sa lahat ng sinasabi niya. Ano? Nahihibang ka na ba? Sino ka ba? I am Alea Rainer Lay Santillana. Sabay inilahad niya ang kanyang kamay sa harap nito at nagpatuloy sa pagpapakilala. I am the only daughter of Peregrine del Real Santillana. Santillana? She smiled. Yes. Kung ikaw ang anak ng mga Santillana, bakit naging kasambahay ka lang dito sa mansyon ni Luciano? Puno pa rin ng pagdududa ang matandang ito. I have my reasons why. Hindi ko siya tutulungan hanggat hindi ko nasisigurado na ikaw nga ang tunay na anak ni Peregrine Santillana.
Ano bang kailangan kong gawin para mapatunayan ko sa'yo na ako nga siya? Should I call him? Pumayag naman ang matanda na tawagan niya ang kanyang ama para makasigurado ito na nagsasabi nga siya ng totoo. Mabuti na lang at pagtawag niya hindi naman busy ang kanyang ama at agad nito nasagot ang tawag niya. Yes, anak? Nananatili ang tingin ni Halea sa matanda, nagulat ang marinig ang boses ni Peregrine Santillana. Tinaasan pa ito ng kilay ni Halea. Dad, may kaibigan ka po na gusto ko makausap. Sino? Si Mr. Richard Lee. Si Mr. Lee? Bakit daw? Ibigay mo muna sa kanya ang cellphone para makapag-usap kami. Nakangiti namang ibinigay ni Alea ang cellphone kay Mr. Lee na naghihintay. At katulad nga ng inaasahan niya nung mapatunayan kung sino nga ba talaga siya, pumayag nga si Mr. Lee na tulungan si Luciano dahil naniniwala na rin ito na wala ngang kasalanan si Luciano. The next day, tumawag ulit sa kanya ang kanyang ama dahil kailangan daw siya nito na makausap. Umiiyak pa nga si Daisy at Peony nang umalis siya at naiwan sila nakasama si Manang Fe. Hindi niya rin kasi pwede na isama ang dalawa dahil baka kung ano pa ang mangyari. Hindi pa naman nila hawak ang isip ni Kay. Katulad ng sabi mo, tinulungan ko na si Luciano para mabilis siyang makalaya. Seryoso na sabi ng kanyang ama na ikinatigil naman ni Alea. Really? Tinulungan niyo na po siya? Ngumiti sa kanya ang kanyang ama. Yes. Pero bakit, Dad? Wala pa naman akong pinapakitang patunay na katulad ng sa gusto ninyo. Ngumiti pa lalo ang kanyang ama. Sapat ng tiwala mo sa kanya para magtiwala rin ako kay Luciano. Po? Kilalang kilala na kita, anak. Ako ba naman ang nagpalaki sa'yo? Alam ko na hindi ka basta-basta nagtitiwala. Mahirap ka magtiwala sa isang tao. Kaya alam ko na mabuting tao si Luciano dahil siya lang ang tanging tao na pinagkatiwalaan mo ng ganito at handa mong tulungan sa kabila ng lahat ng mga bintang sa kanya. Which is why I decided to help him. Paliwanag ng kanyang ama at sa labis na tuwa ay bigla siyang napatayo at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Thank you so much, Dad. I love you po. So much po talaga. Natawa na lamang ang kanyang ama at hinayaan siya maglambing. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi na muli siyang naupo sa harapan nito. By the way, anak, it looks like masyado ko nang napapalapit sa kanya. Ano bang balak mo sa plano natin noon? Will you still do it? Hindi agad nakasagot si Alea sa tanong ng kanyang ama at mukhang napansin naman ni Don Peregrine ang pag-aalangan sa kanyang itsura. Ayos lang naman kung hindi mo na kayang ituloy ang plano natin na kukunin mo ang loob niya para mabili na natin ang lahat ng shares niya. Kung hindi mo na kayang gawin yon, wala namang problema sa akin. Besides, hindi naman ikakasira ng kumpanya kung hindi natin mabibili ang shares niya. Gusto ko lang naman na gawin yon para sa atin ang pinakamalaking shares. But again, hindi ikakasama ng ating kumpanya kung hindi mapapasa atin ang shares niya. Hindi na napigil ni Alea ang saya na nararamdaman niya dahil sa sinabi ng dad niya. Talaga, Dad? Hindi ko na ba kailangan gawin ang plano natin? Yes. Just make sure na hindi ka masasaktan. Po? Bigla at nautal niyang tanong. Mahinang natawa naman ang kanyang ama sabay iling. I know you like him, anak. Kitang-kita ako sa mga mata mo na gusto mo siya. At ang hiling ko lang ay hindi ka masaktan diyan sa nararamdaman mo para sa kanya dahil hindi natin alam, baka yung mahal pa rin niya ang kanyang ex-wife. Dad? Bahagya siya natawa. What are you talking about? Hindi ko po siya gusto. Anak, don't deny it. Kitang-kita ko naman sa mga mata mong may nararamdaman ka para sa kanya. Hindi mo kailangang itago sa akin. Inabot ng kanyang ama ang kamay niya na nakapatong sa mesa. I'm old pero malinaw pa ang mata ko. Tandaan mo lang itong sasabihin ko. Kapag nasaktan ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito lang ako para damayan ka. Kapag masaya ka, asahan mo rin na lagi akong nariyan at sasamahan kitang magdiwang. At siguro nga ang pakikipagkita niya sa kanyang ama ang nakasagot sa lahat ng katanungan niya. Kaya ba ganito na lang bilis ng tibok ng puso niya dahil mahal niya nga si Luciano? Maaaring hindi pa kasing lalim ng pagmamahal ang nafe-feel niya ngayon, pero maaari na may feeling siya para kay Luciano. At siguro,
Ay iyon din ang dahilan kung gano'n na lang kagaan ang loob niya sa tuwing nasa malapit si Luciano at kasama niya ito at ang dalawa nitong anak. Sino ang tumulong sa atin? Halos hindi na makapaniwala si Luciano sa sinabi ng kanyang abogado nang makalaya na siya dahil napatunayan na ang lahat ng bintang sa kanya ay hindi totoo. Si Mr. Lee at Mr. Santillana, sagot ng kanyang abogado. Sa tingin ko rin ay ang dalawang nasa likod kung bakit wala man lang kilos na nagawa ang kampo ng iyong dating asawa para mas lalo kang madiin sa kaso gayong ang inaasahan natin ay mas lalo ka nilang ididiin at kukunin nilang anak niyo mula sa custody mo. Akala ko nga rin ay parte ito ng plano nila kaya hindi agad sila kumikilos. It turns out na may mga pumipigil pala sa kanila. Sabi ni Luciano na hindi pa rin makapaniwala. Yes. And those are the people we didn't expect to help. Kahit si Attorney Martinez ay nabigla rin sa pagtulong sa iyo ng mga Santillana. Gayong kilala naman natin na sobrang pribado ng mga Santillana kaya konti lang napapalapit sa kanila. Kahit siya ay takang-taka rin. Yes, aaminin ni Luciano na may ugnayan din siya sa mga Santillana. Pero hindi ganun kalapit para tulungan siya ng mga ito sa kanyang mga suliranin. Hindi niya inaasahan ang lahat ng to. Nasa malalim siyang pag-iisip habang nasa harapan niya naman ang kanyang abogado nang dumating si Attorney Martinez. Kasama ko nag-iisang anak ni Don Peregrine Santillana. Ang tumulong sa iyo para mas mapadali at mapatunayan na wala kang kasalanan. Nakangiting sabi ni Attorney Martinez. Bumali ang atensyon ni Luciano sa babaeng pumasok at halos malaglag ang panga niya nang masilayan niya kung sino ang babaeng yon. Si Alea, ang yaya ng mga anak niya. Ngunit paano na ang yaya ng mga anak niya ay napunta dito? At bakit ang sabi ni Attorney Martinez ay anak ito ni Don Peregrine Santillana? Ang ibig sabihin ba nun ay ang babaeng kasama nila sa mansyon? Ang babae na nag-alaga sa mga anak niya ay walang iba kundi ang nag-iisang tagapagmana ng mga Santillana? Alea? Sabit ni Luciano at bigla siyang napatayo. Lumapit sa kanya ang dalaga na may munting ngiti sa mapula nitong labi. Ikaw ang tumulong sa akin? No. Actually, it was my dad who helped you. Tumulong din si Mr. Lee. He's my dad's friend. Sagot ni Alea bago inilahad ang kamay sa kanyang harapan para makipagkamay sa kanya. Even though we've been living under the same roof for several months, I realize I haven't properly introduced myself to you. My name is Alea Rainer Lay Santillana. Hindi pa rin makapaniwala na tinanggap ni Luciano ang pagkikipagkamay ni Alea sa kanya. Halos ayaw pang maproseso sa utak niya ng lahat ng mga impormasyon na ito. Sa totoo lang, matapos ang lahat ng mga ginawa ni Kay at ang bago nitong asawa, ay inaasahan na rin ni Luciano na darating sa point na ipapakulong siya nito para lang makuha nila ang mga nais nilang makuha sa kanya. Binantaan na siya ni Attorney Martinez sa maaaring mangyari kung kaya'y nakapaghanda na rin sila, ngunit dahil nga sa masyadong malakas din ang kampo ni Kay, hindi yon magiging madali. Pero nang dahil sa tulong ni Mr. Lee at ng mga Santillana, mabilis na napatunayan na ang lahat ng mga pruweba na nagdidiin sa kanya sa kaso ay kagagawan lang ng dati niyang asawa para sa pansarili nilang mga interes. Nabaliktad ang lahat. Matapos ang lahat na lumabas na patunay si Kay at asawa nitong si Anton, ang tunay na may sala, sa kanila isinampa ang kaso na isinampa nila sa kanyang dahilan ng ilang linggo niyang pagkakakulong. Nawalan na rin ng karapatan si Kay na makita pa ang kanilang mga anak. Iyon ang dapat na mangyari kay Luciano kung hindi lang napatunayan agad na wala siyang kasalanan sa nangyari. Inaakala mo ba talaga na magtatagumpay kayo sa lahat ng masama niyong plano, Kay? Marahas na tanong ni Luciano sa dati niyang asawa na ngayon ay matalim na ang nakatingin sa kanya. You're just lucky, Luciano. Matalam din na sagot nito bago tiningnan si Alea na nakatayo sa may tabi ni Attorney Martinez. You're lucky dahil may isang Santillana na nagkagusto sa'yo. Kung wala siya, wala ka rin. Wala ka sanang laban. So be grateful, Luciano, dahil sa susunod, hindi na ako papayag na ikaw na naman ang magwawagi. Wala nang susunod, Kay. Sinisigurado ko sa'yo
na hindi na kayo makakalaya ng asawa mo. Mabubulok kayo dito sa kulungan. Malaki ang pasasalamat ni Luciano kay Alea at sa ama nito dahil sa pagtulong nito sa kanya. Nakipagkita siya kay Don Peregrine para personal na magpasalamat sa kabaitan nito. No worries, iho. Alam mo naman ang mga Santillana. Kung saan ang tama, doon ang aming kampe. Nakangiti na sabi ni Don Peregrine bago tinapik ang balikat niya. Be happy with your daughters. Wala na ulit manggugulo sa inyo. Maraming salamat po ulit, Don Peregrine. Tumangulang ulit si Don Peregrine bago tumingin sa nag-iisa nitong anak na may ngiti rin sa mga labi. Sa tulong ni Attorney Mardine at ng personal niyang abogado, ay muli niyang nalinis ang kanyang pangalan. At muli siyang namahala sa De La Mercedes Enterprises, ang kumpanya na gustong-gusto sana ni Kay makuha mula sa kanya. Matapos ang lahat ng yon, inamin ni Alea sa kanya kung ano talaga ang tunay na pakay nito kaya ito pumasok bilang yaya ng mga anak niya. Ang tunay na pakay na hindi rin naman ito sinunod dahil mas pinili ni Alea na sundin kung ano man ang nadarama nito. Yaya, now that everything is okay, and you're rich naman po pala, ibig sabihin po ba na uuwi ka na sa inyo at hindi ka na po namin makakasama? Malungkot na tanong ni Daisy bago biglang yumakap sa mga binte ni Alea. Love na love ka po namin ni Peony, Yaya. Please, huwag ka na pong umalis. Dito ka lang po kasama po namin. Ayaw po namin na malayo sa'yo. Oo nga po, Yaya. Ayoko rin po na malayo sa inyo. Dito ka na lang po. Sabi naman ni Peony na yumakap din sa mga binte ni Alea. Ngumiti at yumuko naman si Alea. Huwag kayong mag-alala. Lagi naman ako nandito para sa inyo. Kahit pa hindi na ako dito sa mansyon niyo nakatira, lagi pa rin tayo magkikita. Saka andito naman ang daddy ninyo. Lagi niya na siyang kasama kasi wala namang gugulo sa inyo. Pero gusto po namin na kasama ka pa rin po namin. Umiiyak pa rin ang dalawa at halos ayaw nang bumitaw kay Alea. Nagkatingin na naman si Luciano at Alea. Makikita sa mga mata ni Luciano ang lungkot. Sana po habang buhay ka na po naming makasama. Sana po hindi mo na po kailangang umalis dito sa mansyon. At tila nagdilang anghel nga si Peony dahil ilang buwan mula noon ay nagkaaminan na nga silang dalawa ni Luciano. It turns out na matagal na rin pala siya nitong gusto. Unang araw niya pa lang sa mansyon ay napaibig na siya dito. At mas lalo raw siya nitong minahal dahil sa kabila ng lahat ay nagawa niya pa rin itong tanggalin ng buo. At katulad ng hiniling ni Peony, habang buhay na nga silang magkakasama dahil taon lamang ay ikinasal na silang dalawa at syempre, maliban sa kanila ni Luciano, si Daisy at Peony rin ang pinaka masaya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sinong tumulong sa atin?